Wala daw si Dr. Henny. Ano? Wala daw si Dr. Henny. Ano mga? Wala. Wala mo talaga siya nila? Sa bansa daw nila. Wala ba mga siya nila? TikTok? So ayun po. Sabi po ay meron daw akong malaria. So kanina pa kasi masakit yung katawan ko. Hindi naman ako wala naman akong diarrhea, hindi masakit yung ulo ko. Pero sobrang sakit ng katawan ko. Kaya nang maghapon lang ako na nasa bahay. Tapos ngayong hapon, masakit na talaga yung katawan ko. Kaya pumunta na ako sa aming klinika. So sinwero ko agad ako. Niswero agad. Pero mamaya okay na to. Tapos mamayang alas 10, may swero uli. Uubusin lang yung swero, tapos uwi na ng bahay. Kasi minsan, pagka malaria o paludismo, ang ginagawa nila, merong gamot lang din. Gamot lang din. Ngayon, para lumakas yung katawan, kailangan ng swero. So, normal po dito yun. Normal na merong malaria. So, antayin ko lang na maubos yung swero and then uwi na ako ng bahay. Pag hindi ako nag-swero, lalo manghina yung katawan ko. Pero mainam kasi yung gamot nila dito, effective talaga. Tumawag na ako sa doktor, kaso nasa bansa nila. Meron kaming doktor dito, kaso nakabakasyon. Kaya yung isang doktor yung nagtingin sa akin. So, kinuha na ako ng dugo kanina. Tapos, chinek nila chinek niya. Tapos, sabi malaria nga daw. Pero kagandahan dito, kapag ka naswerohan ka, mamaya okay na. Okay. Nandito kami ngayon sa klinika. Nagpa-check si Ravel, kinuha na ng dugo. Tapos yung nga nag-positive sa malaria. Kaya ngayon ito binigyan siya ng swero. Ito ngayon siya guys. Inubos ng swero para maka-uwi naman. Mamayang gabi naman mag-swero ulit daw siya. Kasi mataas pala yung kanyang lagnat. May lagnat ako kahapon pa. Kahapon pa may lagnat ako. Tapos akala ko trangkaso lang. Ngayon, kaya umaga, masakit yung katawan ko. Tapos, hindi naman masakit ang ulo ko kasi usually kapag ang malaria, masakit ang ulo, nagda-diarrhea, tapos masakit yung katawan, tapos may lagnat. Pero sa akin, masakit lang yung katawan ko, wala akong lagnat, tapos meron naman akong appetite sa pagkain, lakas na akong kumain. Kaya lang, nung papunta ko dito, buti na lang, sarado na yung clinic kasi alauna. Alauna may kita dito, buti na lang yung doktor tinawagan ko. Dali-dali pinapunta ako dito. Ngayon, kinuha na ko ng dugo and then sabi. Yeah. So yun, pauwi na kami. Kanina, ganoon lang naman dito kapag may malaria. No, kapag may malaria, normal lang. Kadalasan, swero agad kapag pag may fever. Kanina, kinuha na ko ng dugo dito, hindi nakuha. Dito, hindi rin. Dito, wala daw ibang option kung hindi dito ilagay sa akin yung swero. Pero okay na, maginawa na yung pakiramdam ko. Hindi kagaya na kanina. Kasi kahapon nagchichill ako eh. Pero naligo ako kagabi kasi hindi ako nakakatulog na hindi naliligo. So nag-hotbath ako. Pero after ko maligo, nag-chill na ako. Tapos, ayun, naubos yung mamaya uli, pupunta yung doktor sa bahay. Siya maglalagay ng swero sa akin. So, yung swero niya lagay sa akin, 6 hours lang, effective. Tapos, pag masakit daw ang ulo ko, iinom ako ng paracetamol. Tapos, dalawa agad, 500. Pag masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, iinom ako. Pero ngayon, wala naman ako nararamdaman na. Kasi malakas ang gamot nila dito. Yung swero, nilalagyan ng gamot yun. Una, swero, pag kaya mayroon na isa pa na lalagyan sa swero, inihahalo. Gamot yun. So, malakas.
Kaya alam kasi agad nila akong malaria. So, ganun dito normal lang. Usually kapag ang mga kahit yung mga Lebanese pumapasok na kaswero, normal na normal dito. Kaya lang, siyempre delikado. Kapag hindi naagapan, pwede kang mamatay kasi aakit sa utak mo. Aakit sa utak mo yung yung malaria. So marami nang namatay dito dahil sa malaria. Kaya siguro nung time kasi na bumaba yung immune system ko, kaya nangyari nagka-trangkaso ko na nauwi sa malaria. Tawag sa kanila dito paludismo. So maghapon natulog lang ako, talagang masakit yung mga buto-buto ko, yung mga kasukasuhan. Pero ngayon okay naman na. Mamaya pupunta yung doktor para lagyan ako uli ng swero. So may inumin ako ng gamot hanggang 3 days. 3 days yung gamot na yon hanggang sa mawala yung malaria. So ayun, pag-pray niyo po si Kuya Raul na gumaling agad. Ganun talaga. Yun ang buhay ng OFW. Wala mag-aalaga sa'yo dito. Buti nandiyan si Belgium. Sinasamahan ako.